Magandang gabi sa inyo, Mandudong, at sa mga tagapakinig natin. Ito nga po pala yung part 2 ng aking kwento. Matapos ang gabing iyon, wala nang naglakas ng loob na pag-usapan na nangyari sa lumang kubo. Si Marco, June, Lito, Carla, at Maya parang nagkaroon ng tahimik na kasunduan. Kalimutan na lang. Pero may mga bagay na kahit pilitin mong kalimutan, hindi ka talaga tatantanan. Lumipas ang ilang linggo, bumalik sa normal ang buhay sa baryo ng San Isidro. May nagbubungkal sa bukid sa umaga. May mga batang naglalaro sa kalsada sa hapon. At sa gabi, tahimik ulit ang baryo. Pero isang gabi, bandang 2:00 na madaling araw, biglang nagising si Marco. Hindi dahil sa ingay, hindi dahil sa panaginip, kundi dahil sa pakiramdam ng may nakatingin sa kanya. Dahan-dahan siyang dumilat. Madilim ang kwarto, pero napansin niya ang isang kakaiba. Bahagyang gumagalaw ang kurtina sa bintana, kahit wala namang hangin. At doon niya narinig, tok tok tok, mahinang katok sa bintana. Napatigil ang paghinga niya. Unti-unti siyang bumangon. Baka si June lang, bulong niya sa sarili. Pero alam niyang imposible. Dahil ang bahay ni June ay sa kabilang dulo ng baryo. Dahan-dahan siyang lumapit sa bintana. Habang papalapit siya, lumakas ang pakiramdam na may mali. At nang silipin niya sa labas, wala siyang nakita. Madilim lang ang paligid. Tahimik. Pero habang tatalikod na siya, may nakita siyang gumalaw sa gilid ng mata niya. Sa ilalim ng puno, sa tapat ng bahay. May isang anino ng babae na nakatayo. Hindi ito gumagalaw. Pero nakaharap ito sa bahay niya. Napatayo ang balahibo ni Marco. Biglang nawala ang anino. Parang natunaw sa dilim. Akala niya guni-guni niya lang. Hanggang sa kinabukasan, nagkita sila ng mga kaibigan niya sa tindahan ni Aling Rosa. At doon nalaman nila na hindi lang si Marco ang may naranasan. Pre, sabi ni June, na halatang puyat. May narinig akong naglalakad sa bubong kagabi. Napatingin si Lito sa kanya. Ako din, may kumatok sa pinto namin. Pero pagbukas ko, wala namang tao. Unti-unting tumahimik ang grupo. Hanggang sa nagsalita si Carla. Medyo nanginginig ang boses niya. May nakita akong babae sa labas ng bahay namin kagabi. Ang laki ang mata ni Marco. Mahaba ba buhok? Tanong niya. Dahan-dahang tumango si Carla. Biglang nanahimik ang lahat. Pare-pareho nilang naalalang matandang babae sa kubo. Hindi na nila pinag-usapan pa. Pero ramdam nilang lahat may sumusunod sa kanila. Lumipas pa ang ilang araw at doon nagsimula ang mas kakaibang pangyayari. May mga hayop sa baryo na biglang nawawala. May mga aso na tumatahol sa gitna ng gabi. May mga manok na natatagpo ang patay sa umaga at sa gabi. May batang nagsasabing may nakita siyang babae sa kakahuyan. Nakatayo lang, nakatingin sa baryo. Doon, nagpasya si Marco, kailangan nating tapusin to. Anong ibig mo sabihin? Tanong ni Maya. Huminga siya ng malalim. Babalik tayo sa kubo. Agad tumutol si Carla. Hindi na. Halos mamatay na tayo dun. Pero sumagot si Marco. Kung may sumusunod sa atin, baka doon lang din natin matatapos. Mahabang katahimikan ang sumunod. Habang isa-isa silang pumayag. Dahil alam nilang hindi sila titigilan nito. Isang gabi ng kabilugan ng buwan, bumalik sila sa kakahuyan. Mas malamig ang hangin kaysa dati. Mas tahimik. At habang naglalakad sila, parang may sumusunod na yabag sa likod nila.
Pero tuwing lilingon sila, wala namang tao. Pagdating nila sa lugar, kung nasa ng kubo, napahinto silang lahat. Dahil ang kubo na dati sira-sira, parang mas maayos na ngayon. Parang may nagayos nito at sa loob may ilaw ulit. Hindi ko gusto to, bulong ni Maya. Pero lumapit pa rin sila. Habang papalapit sila sa pinto, may narinig silang mahinang pag-iyak sa loob. Isang babae, mahina, masakit sa tenga. Dahang-dahang binuksan ni Marco ang pinto at doon nila nakita ang matandang babae na nakaupo sa gitna ng kubo. Nakatalikod sa kanila, mahaba ang buhok at umiiyak. Hindi gumagalaw ang grupo. Hanggang sa biglang tumigil ang pag-iyak. Dahang-dahang nagsalita ang matanda, mahina, paos. Pumalik kayo. Dahan-dahan siyang tumayo. At unti-unti siyang humarap sa kanila. At nang makita nila ang mukha niya, napasigaw si Carla. Dahil ang kalahati ng mukha ng babae ay parang bulok na laman. At ang mga mata nito, itim na itim. Ngumiti ito, isang ngiti na hindi pang tao. Matagal na akong naghihintay. Biglang namatay ang ilaw sa kubo. At nagsimula ang malalakas na yabag sa labas. Mas marami kaysa dati. Parang may isang buong hukbo ng anino sa labas. At doon nila narinig ang sabay-sabay na bulong. Sumama kayo sa amin. Sumama kayo. Sumama kayo. Biglang nagsara ang pinto at naramdaman nilang lahat. May mga kamay na humahawak sa paa nila mula sa sahig. Nagsisigawan sila. Nagpupumiglas habang tumatawa ang matandang babae sa gitna ng kubo. Pero biglang may nangyari. Si Maya ang nakapansin. Sa sahig ng kubo, may nakaukit na lumang simbolo. Naalala niya ang sinabi ng matanda sa baryo. Yung kubo daw ay ginamit sa mga ritual. Sirain niyo yung simbolo, sigaw niya. Kinuha ni Marco ang kahoy na nakahiga sa sahig at buong lakas niyang hinampas ang simbolo. Sandaling nabasag ang bahagi ng sahig. Biglang nawala ang matandang babae. Sumigaw ito ang napakalakas, parang nasusunog. Unti-unting naglaho ang kamay na humahawak sa kanila at ang mga anino sa labas nawala hanggang sa tuluyang bumagsak ang kubo. Nakatakba sila palabas ng kakahuyan. Humihingal, natataranta, pero nakaligtas. Akala nila tapos na. Akala nila wala nang bangungot. Hanggang sa kinabukasan, may napansin si Marco sa braso niya. Isang itim na marka, parang hugis kamay. At habang tinitignan niya ito, parang gumalaw ang marka sa balat niya. At sa likod ng isip niya, may narinig siyang mahinang bulong, hindi pa tapos.